ang biyaya at kapayapaan mga lahat na ating mga taga-subaybay ng programang Apostolic Back to the Bible. Muli po, narito po ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara ay bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon at binabati po natin ang buong kabuuan ng Church of the Lord Jesus Christ Apostolic Independent Mission. Binabati rin po natin ang ating Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay. At binabati rin po natin si Brother Joel Haspi diyan sa Cavite. Sa ating mga kapatiran dyan na patuloy na sumusubaybay sa ating programang Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ang ating kapatid na Sister Ariela sa Dubai. At gayon din ang ating kapatid sa Bulacan na si Sister Arlene. So, ngayon po mga kaibigan, sa ating mga viewers ay baybayan niyo po ang aming programang ito at magpapatuloy po tayo sa ating mga topic. And kagahapon po ay tinapik po natin ay tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo, kung siya po ba ay tao o siya ay Diyos. At ngayon po ay tatalakayin po natin ang tungkol po sa tunay na bautismo, kung ano ba ang binabautismo ng mga apostol. Ngunit bago tayo po mag-umpisa sa ating talakayan, ay tayo po ay dadaan po sa isang panalangin. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po lumalapit sa iyo. Pinupuri ka namin, Lord, sa iyong banal na pangalan. Na po, Panginoon, ipakilala niyo po sa amin ang iyong tunay na aral at ituro niyo po sa amin ang tamang bautismo na dapat namin ganapin sa aming iglesia. Maraming po salamat, Ama. Hipuin niyo po ang bawat puso ng mga viewers na nanonood ngayon. Buksan mo po, Panginoon, ang kanilang puso at isipan. Maraming po salamat, Ama, at pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So muli, tayo po ay magpapatuloy na sa ating topic. Na ating pong topiko ay ano po ba ang tamang bautismo na ginagamit ng mga apostol sa panahon nila, sapagkat merong mga ginagamit na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at meron din pong ginagamit na bautismo sa pangalan ni Jesucristo. So basahin po natin mga viewers kung anong nakalagay sa Matthew chapter 28 verse 19. Ganito pong ating maririnig mga viewers. Sabi dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Sabi po ng Panginoong Hesus, ay dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. Alam po natin mga viewers, sa lahat ng ating mga tagapakinig at sumusubaybay, na ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po ang may utos na bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At kaya din po, tignan po natin kay Pedro, kung ano po ang bautismo niya ng araw ng Pentecostes. Ay ganyan po sa 2:38 ng Gawa. Ito po ating maririnig. Sabi nito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Pinakikita rito mga viewers sa ating mga kaibigan na nanonood, na ang utos doon sa Matthew 28:19 ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngunit ayon naman kay Apostol Pedro doon sa Gawa 2:38, na the day of the Pentecost, kanya pong ipinangaral na kailangan ang tao ay magsisi at magabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Dito po ay nagkakaroon po ng problema ang bawat church at bawat iba na paniniwala, sapagkat pinapipili po tayo kung sino po ang susundin natin sa bautismo. Sapagkat sa bautismo po mga kaibigan, mga viewers, sabi nila ang Matthew 28:19, utos ng Panginoong Jesucristo. Sa Gawa 2:38, utos naman ni Pedro, sapagkat inuutusan ni Pedro na ang sabi niya ron ay, sabi ni Pedro na magsisi kayo
at magpabautismo ang bawat isa sa inyo. Sa makatawid, inuutusan po ni Pedro na yung mga tao ay magbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Kaya pinapipili nila ang tao na sino ang dapat sundin. Ang Panginoong Jesucristo ba ang dapat sundin? O si Apostol Pedro ang ating susundin? Ngunit kung mapapansin po natin mga kaibigan sa ating mga viewers, kung sino po ang dapat natin sundin. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito. Sabi niya sa Matthew 28:19, dahil dito'y magsiyaon kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, sila'y inyong bautismuhan sa pangalan. Mapansin po natin yung word na pangalan, ito po ay singular. Tumutukoy lamang po sa isang pangalan ang tinutukoy po ng talata. Sabi sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo. So, meron pong isang pangalan ang dapat nating ibautismo sa mga tao. At kung iba ang pangalan ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo, mga viewers, at kung ang pangalan ng Ama, halimbawa, ang pangalan ng Ama ay Jehovah, at ang pangalan ng Anak ay Jesus, at ang pangalan ng Espiritu Santo ay Christ. Pero ang tinutukoy po rito, mga viewers, sa ating mga kaibigan, ay meron pong pangalan. Ano po ba ang pangalan na ito na dapat nating ibautismo sa mga tao? Painggan niyo po sa 4:12 ng Gawa, na sinasabi doon, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa makatuwid, wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. So, ang tanong ko po sa lahat, sa mga viewers natin, yung Matthew 28:19 ba na iniutos ng Panginoong Jesucristo na ibautismo, ito ba ay aktual? Kasi hinahanapan nyo kami ng aktual na bautismo. At hahanapan din namin kayo na kung ang Matthew 28 ba, ito po ba yung aktual na ipinakangaral ng mga apostol? Ano po ba ang binautismo ng mga apostol sa kanilang mga naging alagad? Yes, basahin natin. Sa mga Israel, sa mga Hudyo, ano po ba ang kanyang ibinautismo ng mga apostol? Unahin po natin si Pedro. Enggan niyo po sa Gawa 2:36 hanggang 38. Tignan po natin kung ano ang bautismo na iginamit na bautismo ni Pedro. Pakinggan niyo po mga kaibigan sa ating mga viewers. 36. Sabi dito, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon ni Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Nang marinig na nila ito, ay nakasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Amen. Santo. Malinaw po mga kaibigan sa ating mga viewers na sinabi po ni Pedro sa 36 ng Gawa na pagkatalastasin nga o pagkaalamin nga ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ay ginawang Kristo at Panginoon. Nang narinig ito ng mga Hudyo, ang sabi nila kay Pedro, kapatid, ano aming gagawin? Ano sabi ng ating ni Pedro? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatuwid po, ang bautismo po na ino-offer po ni Pedro sa mga Israelita at sa mga Hudyo ay sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. So malinaw na ang bautismo na ipinapabautismo ni Pedro ay sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Tanungin po natin, ano po ba ang binautismo ni Evangelist Felipe doon sa mga taga-Samaria? Baka po iba ang bautismo ni Felipe doon sa binautismo ni Pedro sa mga Hudyo. Painggan niyo po mga kaibigan sa ating mga viewers kung ano ba ang binautismo
ni Felipe doon sa mga taga-Samaria sa 8:13 ng Gawa. Ito po ating maririnig. Sabi dito, at si Simon man ay naniwala rin, at nang mga bautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nangasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Eloy. Na nang sila'y makalusong, ay ipinananalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So nangaral po si Felipe doon sa Samaria, mga kaibigan, napakalinaw po. At nang mabalitaan po ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samaria ay tinanggap nila ang salita ng Ebanghelyo, ay si Pedro at si Juan, sila po ay pumunta sa Samaria, sila po ay galing sa Jerusalem, at pinatungan nila ng kamay yung mga taga-Samaria. Natanggap na mga taga-Samaria yung kapuspusan sa banal na Espiritu, sapagkat hindi pa sila nakakatanggap ng banal na Espiritu, yung mga taga-Samaria, kundi sila lamang ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Malinaw po ang sinasabi ng pahayag ng Biblia na ang bautismo po na ibinautismo ni Felipe doon sa mga taga-Samaria ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at hindi po kumukontra doon sa binautismo ni Pedro sa mga Hudyo. Dahil, sabihin mga kaibigan, mga viewers, wala pong pagtatalong mangyayari, sapagkat iisa lang po ang binautismo ni Pedro at gayon din ang binautismo ni Felipe. Tanungin natin ang Bible. Ano po ba ang binautismo ni Pedro sa mga hintil na sumampalataya sa panahon ni Cornelio? Pakinggan niyo po sa Gawa, Kapitulo 10, versikulo 44 hanggang 48. Okay. Sabi dito, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsipa roong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro, mangyayari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Loy. At inutusan niya sila na magsipag bautismo sa pangalan ni Jesucristo, nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa Kanya na matirang mga ilang araw. Amen. Nang nangaral po si Pedro doon sa sambahayan ni Cornelio, at nang sa pinggilan nagulat ang mga Hudyo nang nakita nila na mga hintil ay sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Sila ay nangapuspos ng banal na Espiritu. Ngunit sabi ni Pedro sa kanila, ano ang makakahadlang upang sila hindi mabautismuhan sa tubig? Ngunit pagdating doon sa verse 48, sila po ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Malinaw po mga ating kaibigan, mga viewers. Nang una, ang bautismo po sa Israel ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang bautismo sa mga taga-Samaria na ibinautismo ni Felipe ay sa pangalan din ng Panginoong Jesucristo. At pagdating naman ni Pedro doon sa sambahayan ni Cornelio, ang bautismo niya pa rin ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Magmumula sa Israel, mula sa Jerusalem at Samaria at hanggang sa mga hintil, ang bautismo po nila ay parehas lang po, mga kaibigan, sa ating mga viewers na nakikinig. Ang kanilang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala pong apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, sapagkat naunawaan nila na yung isang pangalan sa Matthew 28:19
ay ang pangalan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po malinaw mga kababayan, meron po tayong mga ebidensya sa ating mga kaibigan. Nakatatlong talata na po tayo, dagdagan pa po natin sa ating mga viewers. Kung ano po ba ang binautismo ni Pablo doon sa kawan ni Apolos na mga dating alagad ni John the Baptist, ano po ba ang binautismo na ibinautismo sa kanila ni Pablo? Pakinggan niyo po, sa Gawa chapter 9 verse 1 hanggang verse 5. Ito pong ating maririnig, ating mga viewers. Masa. Sabi dito, at nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napa sa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila ay sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? Amen. At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Amen. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, Lord, sa makatuwid bagay kay Jesus. Lord, At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipang hula. Amen. Napakalinaw po mga ating mga kaibigan at sa mga viewers na yung mga 12 na disipulo, no, ni Apolos, at ito yung sila po ay nabautismuhan sa panahon ni John the Baptist. Ang sabi po ni Pablo sa kanila, katotohanan na si Juan ay nagbabautismo sa tubig. At pinatotohanan niya, ninasasabulian niya, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tinanong sila ni Juan, natanggap niyo ba ang Espiritu Santo? Sabi niya, hindi namin natanggap ni narinig. Ang inoffer sa kanila ni Pablo, at sila po ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. At pinatungan sila ni Pablo, sila'y pinatungan ng kamay ni Pablo, at natanggap nila ang banal na Espiritu, at nagpasimula silang magsalita ng iba't ibang wika. So mga kaibigan, sa ating mga viewers, nabasa po natin na mula po kay Pedro, at mula kay Felipe, at mula sa sambahayan ni Cornelio, hanggang sa mga followers ni John the Baptist sa panahon ni Pablo, ay sila rin po ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po naging kontra-kontra yung kanilang bautismo. Hindi sinabi ni Felipe na, Pedro, bakit ang bautismo mo sa pangalan ng Jesucristo? Dapat ang ibautismo mo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala pong nangyari ang pagtatalo. Sapagkat isa lang po ang bautismo na pangalan na ginamit nila. Bakit isa lang ang ginamit nilang pangalan sa bautismo? Pakinggan niyo po sa Colosas, Kapitulo 3. Ito po ang sabi sa versikulo 17. Basahin po natin sa wikang English. Okay, basahin po natin sa English. And whatsoever ye do in word or deed, do in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Amen. Sabi ni Pablo, anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ni Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Kaya sabi po ni Pablo na anumang ating ginagawa sa salita o sa gawa man, ay gawin po natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag tayo po ay nagpapalabas ng demonyo, ang ginagamit po natin ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At pag tayo po ay nalalangin, ginagamit din po natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At kung tayo po ay nasa panganib, ginagamit din natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi ng Bible, anumang ating ginagawa sa salita o sa gawa man, gawin natin
sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngunit bakit pagdating sa bautismo, tila bagay ayaw nating gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Meron po ba ang problema, mga kaibigan, sa ating mga viewers? Samantalang ang sabi ni Apostol Pablo na anumang ating ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin nyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kaibigan, sa ating mga viewers, napakaliwanag po na ang bautismo po na ibinautismo ng mga apostol at ni Pablo na ating apostol sa mga Hintil ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po sila nagkokontrahan o nagsasalungatan man kung ano ang dapat nilang ibautismo. Kaya po mga kaibigan, sa ating mga viewers, ito po ang bautismo na ibinautismo ng mga apostol. Dahil sa mga sinauna, sa mga encyclopedia na mababasa doon, na ang mga sinaunang iglesia ay sila'y nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa lumilitaw ang Trinity Doctrine. 2nd century lumitaw ang Trinity Doctrine bago sila magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang unang iglesia po ay nagbautismo sa pangalan ng Jesucristo. Inaamin naman nila to na pinalitan nila ang tunay na formula ng bautismo mula sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pinalitan nila ng 2nd century ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang bautismo sa Gawa 2:38. Kaya nga po mga kaibigan, sa ating mga viewers, na ito po ang sa lahat po ng mga resource, sa lahat po ng mga sinaunang libro, sa mga historical na tungkol sa tunay na bautismo ng mga apostol, lahat po sila ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala pong na-record kahit sa historical na nagbautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nag-umpisa lamang po ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo ng 2nd siglo. Inaamin po nila ito sa kanilang libro. Ngayon po, mga kaibigan, ano po ba ang binautismo ni Pablo doon sa mga taga-Galasya? Sabi po dito sa Galasya, sa 3, versikulo 27, ano po ba ang binautismo ni Pablo doon sa mga taga-Galasya? Baka iba doon sa ibinautismo ni Pedro sa mga taga-Israelita at iba rin sa mga taga-Samaria. Ano po ba ito? Ito po ating maririnig sa 3:27 of the book of Galatians. Basa. Sabi dito, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Amen. Sabi diyan, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Eh kung hindi ka nabautismuhan kay Kristo, paano mo mabibihis si Kristo kung ang tinutukoy doon sa Matthew 28:19 ay hindi isang pangalan? Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pero ang ibibihis po doon sa pangalan na yon ay ibinihis kay Kristo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, yung tinutukoy doon na pangalan sa Matthew 28:19 ay tumutukoy po ito sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi niyo po mabibihis ang Panginoong Jesucristo. Kung iba-iba po yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, paano mo mabibihis si Kristo kung iba-iba pala ang pangalan na ibibihis mo sa bautismo? Kaya po mga kaibigan, sa ating mga viewers, isa lamang po ang ibinautismo ng mga apostol. Kaya po tayo, bilang mga followers din sa doktrina ng mga apostles, kailangan din po na yung ating bautismo ay kagaya rin ng kanilang ibinautismo sa mga unang iglesia. Kaya nga po tayo ay tinatawag din ng mga Kristiyano. Sabi doon sa 11:26 of the book of Acts, ang mga alagad
ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Bakit? Sapagkat ibinihis po natin ang Panginoong Kristo sa bautismo at tatawagin po tayong Kristiyano. Ang Kristiyano po ba ay pangalan? Okay, basahin natin. Kung ang Kristiyano ba ay pangalan. Sa unang Pedro, pakinggan niyo po. Sapagkat dahil binihis mo si Kristo, kailangan tawagin karoon sa binihis mo sa pangalan. 4:16 ng unang Pedro. Ito po ang ating maririnig sa ating mga viewers. Sabi dito, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Amen. Sabi diyan, kung ang sino man ang magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya sa pangalang ito, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sa makatuwid, yung Kristiyano ay pangalan, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kaya pag tayo po ay nagbabata na bilang isang Kristiyano, ay hindi po tayo dapat mahiya, kundi luwalhatiin natin ang Diyos sa pangalang ito. Katunayan, pag tayo po ay Kristiyano, tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Kristo at binihis natin ang Panginoong Kristo sa bautismo. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, na malaman po natin ang tamang bautismo, ang tunay na bautismo, na ibinautismo ng mga unang mga Kristiyano at ng mga apostol, na ito po ay binautismo nila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sapagkat sa Matthew 28:19, isa lang po ang pangalan na tinutukoy, bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Naunawaan po ng mga apostol kung anong ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo. Kaya po, ang kanila pong binautismo ay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, ang challenge ko po, pag mayroon kayong nabasa ng mga apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay sasama ako sa inyo. Pero kung wala po kayong mababasa, ay huwag muna po natin pagpilitan, mga kaibigan. Kaya nga, ang tanong dyan ang bautismo ba ay gawa? Kaya sabi ni Pedro, ano man ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa man, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang bautismo ba ay gawa? Kaya nga nasulat sa aklat ng gawa, sapagkat ang bautismo ay kasama ito sa mga gawa ng mga apostol. Kaya nga nasulat sa Book of Acts, na ibig sabihin, mga gawa ng mga apostol. Kaya yung bautismo sa pangalan ng Jesucristo, ito po ay gawa ng mga apostol. Ito po'y pinautismo. Kung ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, yun ang aktual na bautismo, bakit ang mga apostol ay hindi sila nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Kung yun ang aktual na bautismo, na ibinautismo ng mga apostol sa kanilang mga followers. Wala naman kayong mabasa na ang mga apostol ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ilabas nyo po ang talata sa ating mga kaibigan na nangangaral din. Ilabas nyo yung talata na ang mga apostol ay nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Baka sakaling maniwala kami kung meron makayong nabasang talata sa Book of Acts. Sabagat yung Book of Acts, nandoon po naka-record ang mga gawa ng mga apostol at ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit hindi nasulat sa Book of Acts yung Matthew 28:19, bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Kung yun talaga ang opisyal na bautismo ng unang iglesia. Kaya nga po, mga kaibigan at mga kapatid, kaya sabi po ng Bible na 2 o 3 saksi ay nagpapatunay sa isang salita. Ito, si Felipe, si Pedro, si Pablo, ang kanila pong bautismo ay pagkakapareha lang po. Pare-pareha sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Pakinggan niyo po.
sa 4:4, sa Efeso 4:4 hanggang 5. Ito po ang ating marinig sa ating mga viewers. Sa lahat po, yabati natin si Brother Ruben Bayon na nakikinig. Okay, basa. Sabi dito, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Tuloy. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Amen. Sabi po diyan ni Apostol Pablo na may isang katawan. Yung katawan po ay walang iba kundi ang iglesia. At may isang espiritu, yung isang katawan, yung isang espiritu, para yon sa isang katawan. At isang pag-asa na pagtawag sa inyo. Meron po tayong isang pag-asa. Isang Panginoon, walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Isang pananampalataya, walang iba kundi ang apostolic faith. At isang bautismo, walang iba kundi ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi po nag-away-away ang mga apostol. Hindi po sila nagdebate. Dahil ang bautismong ginamit nila ay iisa lamang po. Mula sa umpisa, mula kay Pedro sa Israel, hanggang sa mga taga-Samaria, kay Felipe, hanggang sa mga Hintil sa panahon ni Cornelio, hanggang kay Pablo, sa mga followers ni Apollos, na mga followers ni John the Baptist, ay sa pangalan din ng Panginoong Jesucristo ang kanilang ibinautismo sa mga alagad. Kaya po kailangan mga kaibigan, malaman po natin eh. Kailangan malaman natin, matuto tayong makiramdam na lahat ng bautismo nila ay hindi po nagkontra-kontra. Kundi kung anong bautismo ni Pedro, yun din ang bautismo ni Felipe. Kung anong bautismo ni Felipe, yun din po ang bautismo ni Pablo. Kaya wala pong pagtatalo sapagkat sa loob po ng iglesia ay meron lamang isang bautismo. Pinaliwanag na ni Pablo sa Efeso 4:5, may isang Panginoon, may isang pananampalataya, at may isang bautismo. Sa mga tuwid, ang iglesia po ay meron pong tinataglay na isang bautismo. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, na bakit namin po ipinaglalaban na ang tamang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito po ang bautismo ng mga apostol. At tinanggap po natin ang aral ng mga apostol. Anong ginawa namin sa mga aral ng mga apostol? Pakinggan niyo po sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 42. Ito po ang sabi ng talata ng mga kaibigan. Sabi dito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Amen. Sa English. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Amen. Malinaw po, sila nagsipanatiling matibay sa apostles' doctrine, sa doktrina ng mga apostol, sa turo ng mga apostol, yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sasabi niya sa 39, sa inyo ang mga pangako at sa inyong mga anak at sa alimang tawagin ng Diyos na nasa malayo, at yung mga ito na nabautismo sa pangalan ng Jesucristo na 3,000 kaluluwa, sila po ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Doon po sila nanatili sa turo ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol ay sila po ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Sa Gawa 1, sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 2, ito po ang sabi, mga kaibigan. Sabi dito, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Yun, bago siya umakyat sa langit, nakapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo doon sa mga apostles na kanilang hinirang. Ang mga apostol po ang binigyan niya ng utos na kanyang hinirang.
Anong ginawa ng mga apostol? Diyan din, Esther, sa Gawa 1, versikulo 8. Basa. Sabi dito, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Sabi diyan na ating Panginoong Kristo sa mga apostles na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo aking magiging saksi mula sa Jerusalem hanggang sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang mga apostles po ang sinugo ng Panginoong Jesucristo. Sila po ang mga witness, sila po ang mga hinirang upang sila po ay bumautismo. Kaya po yung bautismo ng mga apostol na kanilang ibinautismo sa kanilang mga alagad, yun din po ang ating ibinautismo sa ating mga napapangaralan, sa mga sumasampalataya at sa mga gusto umanib sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Yun din po ang aming binabautismo. Yun din po ang aming sinusunod. Sapagkat ito po ang turo ng mga apostol na dapat nating i-apply. Hindi na po tayo pwedeng gumawa ng ibang aral. Meron na pong pattern. Ang pattern natin para tayo magtamo ng buhay ng walang hanggan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang mga apostol na kanyang hinirang. Napakahalaga po sa ating mga viewers na malaman po natin ang tamang bautismo. Na ang bautismo na ito po ang bautismo na ibinautismo ng mga apostol sa kanilang mga naging alagad. Kaya nga po, madalas po namin sa inyo ipangaral. Marami na rin ang hangaral ng tamang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngunit ang masakit, ito po ay hindi matanggap ng mga iba na ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po napakahalaga na tayo po mabautismuhan sa pangalan ng Jesucristo. Bakit kailangan nating mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Ano po ba ang ibig sabihin ng bautismo, mga kaibigan, sa ating mga viewers? Pakinggan niyo po sa Roma, Kapitulo 6. Mga kaibigan, pakinggan niyo po kung ano siya sabi ni Apostol Pablo tungkol sa ibig sabihin ng bautismo. 6 versikulo 2. Ito po ang ating maririnig. Sabi dito, huwag nawang mangyari tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo'y mabubuhay pa riyan? Tuloy. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ito muna. Sabi dyan, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat, therefore, kasama si Pablo, no? Tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. So yung bautismo pala sa ating Panginoong Jesucristo ay nabautismuhan po tayo sa kanyang kamatayan. Tuloy pa natin. Sa tuloy. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Yun po, malinaw po, na ang bautismo, tayo po'y nabautismuhan sa kanyang kamatayan, at ang paghahaw ni Kristo sa tubig ay siya naman pag-ahaw natin na makakalakad po tayo sa panibagong buhay. Kaya po napakahalaga po ng bautismo na kinikilala mo ang Panginoong Jesucristo na siya'y namatay, inilibing, at muling binuhay. Yan po ang dahilan. Kaya po sinabi ni Pablo, ni Pedro sa Gawa 2:38, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay siyang ginawang Kristo at Panginoon. Wala nang magawa ang mga Hudyo. Naipako na ang Panginoong Jesucristo. Napako na si Jesus na nire-reject nila na hindi yun ang Kristo. Ngunit para tanggapin nila na si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhay na maguli, kailangan nilang sila'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, na sila'y sumasampalataya na ang Panginoong Jesucristo na siya isinugo ng ating Ama. At ang bautismo na yon
ay sumisimbolo po sa kanyang kamatayan. Kaya po mga kaibigan, sa ating mga viewers, no? Napakahalaga po na tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo. So sa lahat po na makikinig, si auditor, sa lahat po ng ating viewers dyan, pinapati natin si Brother Ruben, lagi pong sumusubaybay, at patuloy po tayong sumubaybay. Suportahan po natin ang programang Apostolic Back to the Bible, at kaya po namin ito ay pinakilala sa inyo, ay nais po namin ipangaral sa inyo ang mga banal na kasulatan na aming pinangaral ay mula sa banal na kasulatan. Kaya nga po, Apostolic Back to the Bible. Balikan po natin ang nakasulat sa Biblia. Pagkat maraming po nangangaral ngayon na hindi na nakasulat sa Biblia. Kaya kailangan po natin na ang programang ito ay nagdadala po sa inyo ng mga salita ng ating Panginoon mula sa banal na kasulatan. Kaya po mga kaibigan, sa ating mga viewers, ay napakahalaga po na malaman natin ang tunay na bautismo. Ang tamang bautismo na ginamit ng mga apostol ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang mga apostles, wala po silang pagtatalo pagdating po sa bautismo. Sa panahon lang po natin, mayroong pagkatalo dahil may mga nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi po kami tutol na yun ay iniutos ng Panginoong Jesucristo. Ngunit, may susi yun may yung ano yun na kailangan malaman natin na bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mayroong pangalan po na yutukoy ang ating Panginoong Kristo. Kung naunawaan po natin yun, malaman natin na yung pangalan palang itinutukoy ay walang iba, kundi ang pangalan ng Panginoong Kristo. Ano ba ang pangalan ng Panginoong Kristo? Pakinggan niyo po sa Pilipos, Kapitulo 2. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo tungkol po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa 2, versikulo 10. Sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. Malinaw po, sabi ni Pablo, upang sa pangalan ni Jesus ang lahat ng tuhod ay iluhod, ang nanga sa langit, ang nanga sa lupa, nanga sa ilalim ng lupa. Sa 11, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Malinaw po yan. Nang sasabing talata, sa pangalan ni Jesus, lahat po ng tuhod ay luluhod. Kung yung pangalan doon sa Matthew 28:19 ay hindi pangalan ng Panginoong Jesus, at kung ang pangalan na yun ay Jehovah, nilitaw na ang pangalang Jehovah ay luluhod din sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin lang po, ang pangalan ng Panginoong Kristo ay makapangyarihan. Lahat ng tuhod ay luluhod. Kaya ito po aming sa amin na ipinapangaral po sa inyo, sa ating mga viewers. Tandaan natin sa Colossus 3:17, anuman ang inyong ginagawa, sabi ni Pablo, sa salita o sa gawa man, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Mapapatawad po ang ating kasalanan. Sabi ni Pedro, Gawa 2:38, at sinabi sa kanya ni Pedro, magagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Paano mo matatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo? Kailangan po natin, tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos mo mabautismuhan, natanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ba ang mga kaloob ng banal na Espiritu, mga kaibigan, sa ating mga viewers? Pakinggan niyo po. Dito po sa 1 Korinto, Kapitulo 12, at versikulo 4 hanggang 8. Ito po yung mga kaloob na matatanggap natin pagkatapos po tayo mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ating marinig sa 12:4 ng 1 Korinto. Asa?
Sabi dito, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu. Tuloy. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Tuloy. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Tuloy. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Tuloy. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan, Yan. at sa iba'y ang salita ng kaalaman, Yan. ayon din sa Espiritu. Tuloy. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling, Amen. sa iisang Espiritu, Tuloy. at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Amen. Siyam po yan, no? Siyam na bunga ng Espiritu o kaloob ng Espiritu Santo. At meron din pong bunga ang Espiritu. Nabasa po natin na kaloob ng Espiritu, no? Well, siyam po yan. At yung bunga rin ng Espiritu, siyam din po, no? Sa Galatia 5, versikulo 23. Ganito po ang ating maririnig. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Amen. katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Malinaw po. Meron pong siyam na kaloob at meron din pong siyam na bunga ang Espiritu Santo. Yan po ang pinangako po sa atin ng Panginoong Kristo na pagka tayo po'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo, mapatawad po ang ating mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa alimang tawagin ng Diyos na nasa malayo. Kaya ba po, ano pa po hiniintay natin sa ating mga viewers, sa lahat po na nakikinig at nanonood ng live na ito? Ano po dapat nating gawin? Dapat po tayong mag-bautismo. Sapagkat napakahalaga po ng bautismo. Nakasalalay po rito ang ating kaligtasan. Kaya sabi po yan ni Marcos, Kapitulo 16, no? Versikulo 16. Ito po ang sabi ni Marcos tungkol sa bautismo, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ano ang sabi? Diyan sa talata, Mark chapter 16, verse 16. Sabi doon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya kailangan bago tayo magkabautismo ay kailangan po nating sumampalataya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakahalaga po ng pananampalataya. At kailangan din po natin magkabautismo. Ang ginawa po ng iba, huminto lang sa pananampalataya. Hindi na kailangan ng bautismo. Dapat mabuting gawa lang gawin mo, okay na. Huminto lang po sila sa pananampalataya. Hindi po tayo dapat huminto sa pananampalataya sapagkat ang requirements ng Diyos, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya kasama po ang bautismo at pananampalataya. Dahil pag hininto po natin sa pananampalataya lang at walang bautismo, ay hindi po mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya po sa lahat ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, at medyo po tayo ay overtime na sa ating pangangaral. Pagpalain po kayo ng Panginoong Kristo sa lahat po ng mga viewers, sa ating lahat na nakikinig dyan. Nabati po natin ang ating mga kaibigan dyan, ng mga defenders of faith, Father Mark A. de la Peña and Ricky Auditor, and also sa lahat ng ating mga pastor sa Apostolic Independent Mission, Church of the Lord Jesus Christ. Ay binabati ko po kayo ng isang magandang hapon kay Pastor Marlon Kapalungan at gayon din kay Pastor Ronnie Rodriguez. Binabati po kayo ng isang magandang hapon at kay Brother Edward na lagi nag-FB Live. Lagi ko rin sinusubaybayan ang kanyang programa sa FB.
na kailangan talaga ng tao ng bautismo, at ang bautismo na makapagliligtas sa atin at makapagpapatawad ng ating mga kasalanan ay ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. At muli po, ito na po ang iyong lingkod na si Brother Ariel Guevara, na buwabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo, at nawa po ay tayo po ay nagkaroon ng konting kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoon. Nakatulong kami, nakabahagi kami ng salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Pagpalain po kayo ng Diyos, at God bless you all, at sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri.